Noong nakaraang buhay ko, maaga akong umuwi galing trabaho. Umaasa akong sorpresahin si Carlo. Pero nang buksan ko ang pinto, nahuli ko sila ng matalik kong kaibigan, si Lani. Nagtataksil sa ating kwarto. Nanginginig ako sa galit. Pinuntahan ko sila para harapin. Pero binaliktad nila ako. Gumawa sila ng ebidensya na ako raw ang nagtataksil. At sinisi nila lahat sa akin. Nagmadaling dumating si Aling Marta nang marinig niya. Kahit hindi niya narinig ang nangyari, sinampal niya ako. At sumigaw-sigaw sa akin. Ikaw na walang kwentang babae, nang bababae ka sa anak ko? Umalis ka rito. Umalis kang wala kang dalang kahit ano. Huwag mong sirain ang kinabukasan ng anak ko. Inilagay nila ako sa bingit, wala akong pera. At nagkasakit ako ng malubha na ospital. Hindi pa rin sila tumigil. Pumunta sila sa kwarto ko sa ospital para hiyain ako. Sabi ko raw karapat-dapat. Sabi, ako raw ang hadlang sa kanila. Sa wakas, sa walang katapusang sama ng loob at poot, namatay ako. Bigla akong nagmulat ng mata. Ang nakakasilaw na sikat ng araw ay nagpatigil sa akin saglit. Ang pamilyar na kwarto. Nasa mesa ang prutas na binili ko kahapon. Ang kalendaryo sa dingding, malinaw na ipinakita na ito mismo ang araw na nahuli ko silang nagtataksil. Kinurot ko ang sarili ko. Ang sakit kaya napangiwi ako. Hindi ito panaginip. Tunay akong muling isinilang. Bumalik ako bago magsimula ang lahat ng trahedya. Noong una, medyo nalito ako. Kumakabog ang dibdib ko. Pero pagkatapos, naalala ko, ang sakit at kahihiyan mula sa nakaraan kong buhay ay bumalik ng todo. Mabilis akong kumalma. Sa pagkakataong ito, hindi ko nahahayaang apihin ako ni Numan. Carlo, Lani, Aling Marta, may utang kayo sa akin. At babayaran ninyo ang lahat. May interes pa. Mabilis akong tumayo at kinuha ang maliit na CCTV camera na inihanda ko kanina. Noong nakaraan kong buhay, gusto kong bumili niyan para sa kaligtasan. Pero hindi ako nagkaroon ng pagkakataong gamitin ito. Itinago ko ang isang camera sa likod ng mga dahon ng isang halaman sa kwarto at inilagay ang isa sa puwang ng bookshelf para tiyak na malinaw na makukuha lahat ng nasa kwarto. Binantayan ko ng mabuti ang galaw ni Carlo at Lani. Pagkatapos nito, kumuha ako ng isang tube ng superglue mula sa drawer at inilagay ito sa cabinet sa sala, gumagawa ng patibong. Noong nakaraan kong buhay, sinaktan ako ni Aling Marta gamit ang pandikit. Sa pagkakataong ito, ipaparanas ko sa kanila ang resulta ng kanilang sariling gawa. Carlo, Lani, Aling Marta. Sa pagkakataong ito, ang mga ngaso at ang biktima ay magpapalit ng lugar. Hintayin ninyo. Ilalatag ko ang aking mga plano ng paisa-isa at pababayarin ko kayo ng pinakamabigat na halaga para sa ginawa ninyo sa nakaraan kong buhay. Katatapos ko lang mag-setup ng CCTV camera at ng superglue nang marinig kong bumukas ang pinto. Pumasok si Aling Marta dala ang kanyang basket ng grocery at dumiretso sa kwarto ng walang imik. Nakita niya akong nag-empake at biglang dumilim ang mukha niya. Ano ang inaimpake mo? Balak mong tumakas? Nanay, nag-aayos lang ako ng kwarto. Wala yan. Halatang hindi ako pinaniwalaan. Nagkunot noo, tiningnan ang buong kwarto at lumabas. Alam ko kung bakit siya naghihinala. Narinig ko na si Carlo ay nakipag-usap sa kanya ng pribado. Sabi niya may masama akong binabalak at sinabihan siyang bantayan ako. Ayaw na sa akin ni Aling Marta. Kaya pagkatapos noon, lalo pang lumala ang puot niya sa akin. Hindi nagtagal, nakita ko sa CCTV camera na nagkakalkal si Aling Marta sa kwarto ko. Nakita niya ang solusyon sa contact lens ko at lumiwanag ang kanyang mga mata. Akala niya, gagamitin ko ito para makipagrelasyon sa ibang lalaki. Tumingin siya sa paligid, palihim na kinuha ang superglue na iniwan ko sa sala at ibinuhos lahat. Ang masamang tingin sa kanyang mukha, nakakasuka sa akin. Habang umaalis siya, tumayo ako sa balkonahe at pinanood siyang umalis na may malamig na ngisi. Nakita ko na lahat ng galaw niya sa pamamagitan ng CCTV camera. Agad akong nagplano, ang superglue na ito ay magpaparanas sa kanila ng sarili nilang gawa, maaga o huli. Nang gabing iyon, tinawagan ako ni Carlo. Sabi niya, pinapunta siya ng ahensya ng talento sa isang business trip sa loob ng ilang araw. Nagkunwari akong nag-aalala at sinabihan siyang mag-ingat. Binaba ang tawag at ngumiti. Alam ko na lahat. Hindi siya talaga nasa business trip. Palihim siyang umuwi at tinawagan pa si Lani. Sinabihan siyang pumunta. Hindi ako umuwi. Nanatili ako sa labas. Pinapanood ang CCTV camera sa phone ko. Nakita ko sina Carlo at Lani na nagkakasundo sa kwarto. Paano kung bumalik si Serena? Huwag kang mag-alala, akala niya nasa business trip ako. Gawin nating mas exciting. Nang makita ko silang ganyan, nanginginig ako sa galit. Pero alam kong hindi ako pwedeng magmadali. Kailangan kong maghintay ng tamang oras. Hindi nagtagal, kinuha ni Carlo ang bote ng contact solution sa nightstand na pinakialaman ni Aling Marta. Nang hindi sinasadyang magamit nila ito, nagsimula silang sumigaw sa sakit. Nagdikit sila. Kahit anong pilit nilang maghiwalay, hindi nila magawa. Pinanood ko sila sa kamera. Nagkakagulo at nagpapanik. Tumatalon at nagwawala sila. Pinagpapawisan sa sakit. Wala akong naramdamang awa. Nataranta si Carlo. Sinubukan niyang hiramin ang phone ni Lani. Para tawagan ako at humingi ng tulong. Nagpanggap akong nagulat. Anong nangyayari?
Hindi ba dapat nasa business trip ka? Hindi. Hindi ako nandoon. May nangyari sa bahay. Kailangan mong umuwi ngayon din. Sinadya kong magtagal at sinabi, sige, babalik na ako. Siyempre, nang marinig niyang babalik ako, agad siyang nataranta. Huwag kang umuwi. May pumasok na magnanakaw. Huwag ka munang umuwi. Ako na ang bahala. Pinatay ko ang tawag. Pinigilan kong tumawa. Ang totoong drama ay nagsisimula pa lang. Binabaan ko si Carlo. Tinawagan ko agad si Aling Marta. Nanay, huwag kang umuwi. Hindi ito magandang oras. Anong nangyayari? Niloloko mo ba ako? Walang problema. Kasi, yung mga gamit sa mesita, parang may gumalaw. Medyo natatakot ako. Kilalang kilala ko si Aling Marta. Kapag narinig niya yon, tiyak na mag-aakala siya agad. Ikaw, walang hiya kang babae? Di nagtagal, tiningnan ko ang CCTV camera. Si Aling Marta ay nagmamadaling umuwi habang tumatawag sa ilang media outlets. Parang sobrang galit siya. Ito ba ang balitang libangan ngayon? Ito ba ang araw-araw na balita? Pumunta kayo rito agad. May malaking balita ako. Ang asawa ng mang-aawit na si Carlos Santos ay nagtataksil. Ilantad siya. Nakikitang ganoon siya, kadesperada, para sirain ako. Hindi ko mapigilang ngumiti ng pilyo. Ang unang hakbang ng aking paghihiganti ay malapit ng magbunga. Gusto kong makita kung paano siya magpapakatanga. Hindi nagtagal, nandito na sa bahay ko ang mga reporter at kapitbahay. Siksikan ang sala. Walang tigil ang flash ng kamera. Si Aling Marta nga ay nagpapatugtog pa ng gong at sumisigaw sa sala. Halina kayo, lahat. Itong si Serena, walang trabaho, walang anak, at nagtataksil pa sa asawa niya. Nakakahiya. Ginang Santos, sigurado po ba kayong nagloloko siya? May ebidensya ba kayo? Siyempre, may ebidensya ako. Siya at ang ibang lalaki ay nasa kwarto ngayon. Isasama ko kayo doon para hulihin sila sa akto. Sandali lang, parang hindi tama iyon. Si Serena ay talagang mabait. Hindi siya mukhang gagawa ng ganito. Ano ba ang alam mo? Nagpapanggap lang siya. Ngayon, ilalantad ko siya. Pinapanood ko ang lahat ng ito sa phone ko. Tapos tiningnan ko ang feed ng CCTV camera sa kwarto. Sina Carlo at Lani ay nagpapanik na. Umiiyak pa si Lani. Sabi niya natatakot siyang malaman ng asawa niyang si Paulo. Balisa siyang naglalakad-lakad. Nagpakita si Aling Marta kasama ang mga reporter at kapitbahay. Nagkagulo sila sa pintuan ng kwarto. Mula sa loob ay narinig ang, at si Lani Cruz ay sumisigaw dahil sa sakit. Lalong nangiti si Aling Marta sa kasiyahan. Makinig kayo. Siguradong naglalaro sila dyan. Bilis, buksan natin ang pintong ito. Pinapanood ko sa CCTV camera. Nasa kwarto si Lani Cruz. Nakahanap siya ng bote ng alkohol. Subukan ito. Tingnan natin kung matunaw nito ang super glue. Pawis na pawis si Carlos Santos dahil sa kaba. Nagmura siya habang sinusubukan. Pero, hindi ito gumana. Umupo ako sa bench sa labas. Napangisi ako habang pinapanood ang phone ko. Bulong ko sa sarili ko. Carlos Santos, Aling Marta, may utang kayo sa akin. Simula ngayon, babayaran ninyo ito, unti-unti. Nakita ni Aling Marta na nakalak ang pinto. Sumigaw siya para sabay-sabay nilang sirain ang pinto. Nang dahan-dahang umikot ang doorknob, mula sa kwarto ay narinig ang desperadong sigaw ni Carlos Santos. Wag buksan ang pinto. Si Aling Marta ay pumalo sa pinto. Sumisigaw ng pangalan ko. Serena, lakas ng loob mong manloko. Pero hindi mo kayang buksan ang pinto. Buksan mo itong pinto ngayon na. Serena, buksan mo. Sa mismong sandaling iyon, bumoses si Carlo mula sa kwarto. Okay lang ako. Hindi makagalaw. Huwag niyong buksan ang pinto na iyan. Tumahimik ang labas. Nagulat ang mga mamamahayag at kapitbahay. Si Carlo ba iyon? Hindi ba siya nasa business trip? Niligiran ng mga mamamahayag si Aling Marta. Humihingi ng sagot. Ginang Santos, si Carlo ba ang nasa loob? Sabi mo nasa business trip siya. Imposible. Hindi iyon siya. Si Serena ay kumuha ng ibang lalaki na magpanggap sa kanya. Sinusubukang lokohin ako. Sa CCTV camera, si Carlo ay naguguluhan. Si Lani ay nanginginig na parang dahon. Hindi ako maaaring maging mas masaya. Si Carlos Santos ay sumisigaw sa kwarto. Nanay, ako nga ito. Wala akong business trip. Tigilan mo na ang kalokohan. Pinapanood ko ang phone ko. Natawa ako sa loob. Sa nakaraan kong buhay, ginawa rin ni Carlos Santos iyan. Ginamit niya ang tiwala ni Aling Marta upang ako'y isangkot. Ngayon siya naman ang pinaghihinalaan ng kanyang sariling ina. Iyan ang karma. Nakaramdam din ang mga reporter na may mali. Sumisigaw sila sa pinto. Ginoong Santos, kung nandyan kayo, magsalita kayo para malaman namin na kayo iyan. Si Carlo ay nagsabi pa ng ilang bagay. Ang kanyang boses ay napakakilala. Alam agad ng mga reporter na ang nasa loob ay siya. Ngunit si Aling Marta ay matigas pa rin ang ulo. Sumisigaw siya sa pinto. Tigilan mo ang laro. Ang anak ko ay nasa business trip. Ikaw ang ibang lalaki. Sirain natin ang pintong ito at ilantad ang kanilang plano. Desperado si Carlo.
para patunayan ang kanyang pagkakakilanlan. Sinimulan niyang kantahin ang kanyang signature song, Rain That Night. Walang pagkakamali ang kanyang boses. Agad itong nakilala ng lahat sa labas. Ang mga reporter ay nagsisigawan sa excitement. Sa sandaling iyon, biglang sumali ang loro sa sala. Dali, habang wala ang asawa ko. Lumiwanag ang mga mata ni Aling Marta. Agad niyang sinabi sa mga reporter, tingnan nyo, ito ang sinabi ni Serena noong palihim siyang nakikipagkita sa ibang lalaki. Nakuha ng loro iyon. Ang nasa loob ay ang ibang lalaki. Nagpapanggap siyang anak ko. Sa CCTV camera, pinanood ni Lani nang may takot ang papalapit na hawakan ng pinto. Nataranta siya. Kumuha siya ng gunting at sinubukang putulin ang nakadikit na bahagi. Nang babasagin na nila ang pinto, mahinahon akong bumalik mula sa labas. Nagkunwaring naguguluhan. Pumagitna ako sa crowd at nagtanong, anong nangyayari dito? Ang ingay? Bakit maraming tao sa bahay ko? Lumingon si Aling Marta at nakita ako at tuluyan siyang natigilan. Ako'y likas na nag-abot at isinara ang pinto ng kwarto. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkataranta. Tiyak na hindi niya inaasahan na babalik ako sa sandaling ito. Sa loob ng kwarto, sina Carlo at Lani, narinig ang boses ko at pagkatapos ay nakita ang pinto na sumara. Napabuntong hininga ako ng pansamantalang ginhawa. Mabilis kong itinapon ang gunting. Balisa kong inayos ang aking damit, sinusubukang itago ang aking naunang pagkakagulo. Ang mga reporter at kapitbahay ay namangha rin at nagsimula silang magbulungan sa kanilang sarili. Hindi ba nasa kwarto si Binibining Reyes? Paano siya nanggaling sa labas? Ginang Santos, hindi ba sinabi mo na si Binibining Reyes ay nasa kwarto kasama ang ibang lalaki? Ano ba talagang nangyayari? Agad na pinalibutan ng mga reporter si Aling Marta para tanungin. Ginang Santos, sinabi mo lang na si Binibining Reyes ay may ginagawang kabit sa kwarto, pero kagagaling lang niya mula sa labas. Ang iyong kwento ay hindi tugma. Sadyang nagkunwari akong nalilito. Kabit? Anong kabit? Kagagaling ko lang sa supermarket at bumili ng ilang bagay. Ah, tama. Kakatawag lang sa akin ni Carlo at sinabing may nangyaring pagnanakaw sa bahay. Takot na takot ako, kaya agad akong bumalik. Balisa ako sa buong biyahe. Nagtinginan ang mga reporter. Pagkatapos ay bumalik sa pinto ng kwarto. Lalong lumakas ang mga bulong. Pero kanina ay malinaw na may boses ng lalaki sa kwarto. At mga sigaw ng sakit. Baka si Ginoong Santos? Wala namang babae doon, hindi ba? Hindi ba sinabi ni Ginoong Santos na siya ay nasa business trip? Lalong nasasabik ang mga reporter. May nagmungkahi. Baka may magnanakaw na pumihil kay G. Santos. Yung babae sa loob, baka kasabwat ng magnanakaw. Nagsimulang mag-alala ang lahat. Pinilit nilang buksan ang pinto para iligtas siya. Nagpanggap akong wasak na wasak. Hinawakan ko ang kamay ng kapitbahay at nakiusap. Pakiusap, tulungan niyo ako. Kailangan nating iligtas si Carlo. Kung may mangyari sa kanya, ano ang gagawin ko? Sinadya kong magpakitang mahal na mahal ko siya. Nagsimulang maawa sa akin ang lahat. May pumuna pa kay Aling Marta. Ginang Santos, baka nasa panganib ang anak mo sa loob. Paano ka nananatiling kalmado? Namutla si Aling Marta, saka namula. Malamang nagpapanik na siya. Malamang naalala niya yung ginawa niya sa superglue. Nakatayo siya roon, nauutal, at magulo ang sinasabi. Hindi iyan ang iniisip nyo. Ayos lang si Carlo. Huwag buksan ang pinto. Sa loob ng kwarto, sina Carlos Santos at Lani Cruz, narinig ang ingay sa labas. Alam nilang bumalik ako. Sobra silang nagpapanik. Nagsimula silang magsisihan. Sinumpa ni Carlo si Lani dahil walang kwenta at sinira ang lahat. Umiiyak si Lani habang minumura si Carlo dahil isinama siya dito. Dinala ko ang lahat sa pintuan ng kwarto. Kumalabog ako sa pinto at sumigaw. Carlo, nasa loob ka ba? Kamusta ka? Buksan mo ang pinto. Puno ng pag-aalala ang boses ko. Sa totoo lang, sobrang tuwa ko sa loob. Ito talaga ang paraan para kontrolin ang emosyon ng lahat. Sa kwarto, si Carlos Santos ay sumisigaw ng balisa. Okay lang ako. Hindi lang ako maganda ang pakiramdam. Hindi ako makagalaw. Huwag buksan ang pinto. Nagpapalipas lang siya ng oras. Hinihintay na matunaw ang pandikit. Pero si Aling Marta ay lalong nagiging balisa. Natatakot siya na mahuli ang anak niyang may ibang babae. At natatakot din na malaman ang kanyang ginawang pagbuhos ng pandikit. Bigla siyang sumugod at hinadlangan ang pinto ng kwarto. Sumigaw siya sa mga tao. Hindi yan ang iniisip ninyo. Huwag buksan ang pinto. Mamahalin itong pinto. Kung masira ito, wala tayong pambayad. Okay talaga si Carlo. Huwag buksan ang pinto. Okay talaga si Carlo. Agad na nagalit ang mga tao at sinimulan siyang akusahan. Anong problema ng taong ito? Mas mahalaga pa ba ang pinto kaysa sa kaligtasan ng anak niya? Ang walang puso. Wala kang pakialam sa buhay ng anak mo. Nagkunwari akong nalilito at tinanong si Aling Marta. Nanay, ganito na si Carlo. Bakit mo pa kami pinipigilan buksan ang pinto? Ang kaligtasan niya ang pinakamahalaga. Sinadya kong paigtingin ang alitan sa pagitan niya at ng mga tao. Tapos tahimik akong sumibat sa gitna ng kaguluhan para kunin ang ekstrang susi ng kwarto. Sa
Sandali lang akong lumayo nang marinig ang mga sigaw ni Carlo mula sa kwarto. Huwag buksan ang pinto. Okay lang ako. Huwag mo akong sagipin. Narinig niya siguro na sinusubukan ng lahat na sirain ang pinto at nagpanik. Pero walang naniwala sa kanya. Sabi nila pinipilit lang siya. Itinuloy pa rin nila ang pag-ipit ng manggas. Handang sirain ang pinto. Balisa si Aling Marta. Pero hindi niya sila mapigilan. Noon, bumalik ako dala ang ekstrang susi. Itinaas ko ang susi at sinabi sa lahat, "Tigilan niyo na ang pagwasak ng pinto. Nasa akin ang susi. Buksan natin ang pinto, tingnan kung kumusta si Carlo." Sabay-sabay silang napasigaw. Namutla si Aling Marta at nanginginig ang buong katawan. Sa pamamagitan ng CCTV camera nakita ko na si Carlo sa kwarto ay tulala rin. Malamang hindi inaasahan na may ekstrang susi ako. Kakasimula ko lang ilagay ang susi sa lock. Biglang dumating si Aling Marta na parang baliw. Inagaw niya ang susi. Tapos itinapon niya iyon sa kwarto at sumigaw. Huwag buksan ang pinto. Huwag itong buksan ng sino man. Si Carlos Santos ay nasa kwarto at nakita niyang itinapon ang susi. Lumiwanag ang mukha niya sa tuwa. Galing nanay. Galit na galit ang mga tao. Pinalibutan nila si Aling Marta. Sinisisi siya. Ano bang sinusubukan mong gawin? Sinusubukan mo ba kaming pigilan na iligtas si Ginoong Santos? May itinatago ka ba? Ginang Santos, bakit ka natatakot buksan ang pinto? Anong lihim ang nakatago sa loob? Nagpanggap akong sisihin si Aling Marta. Nanay, sobra ka na. Nasa loob pa si Carlo. Tapos sinadya kong ibaba ang boses ko at sinabi sa lahat, sa tingin ko narinig ko lang ang boses ng isang babae sa kwarto. Hindi naman magnanakaw, di ba? Baka naman kabit niya. Pagkasabi ko noon, sumabog ang usapan ng mga tao. Si Aling Marta ay tuluyang nalito sa mga tanong. Wala siyang magawa kundi manindigan at ipagtanggol siya. Hindi pwede. Alam ninyo kung anong klaseng lalaki si Carlo. Siya ay isang lalaking may mataas na moral na karakter. Imposibleng magkaroon siya ng kabit. Tigilan niyo na ang paninira sa kanya. Carlo, sabihin mo sa kanila, ikaw lang ba sa kwartong iyon? O may babae ba? Si Carlos Santos ay nagpapanik sa loob ng kwarto. Mabilis siyang sumigaw pabalik. Ako lang. Walang babae. Tigilan niyo na ang mga walang basehang haka-haka. Patang ang kanyang boses ay nanginginig. Ang mga reporter at kapitbahay ay hindi talaga naniwala. Sila ay sumagot ng pabalang. Kasinungalingan iyan. Maliwanag naming narinig ang boses ng babae. Ginang Santos, tinatakpan ninyo ang inyong anak. Kung ganoon nga, malaking balita iyan. Nagkunwari akong ipagtanggol si Carlo na sinasabi, lahat, huwag tayong magmadali sa konklusyon tungkol kay Carlo. Sigurado akong hindi siya ganoong uri ng lalaki. Ngunit sa lahat ng pagdududa, bakit hindi na lang niya buksan ang pinto at linawin ang mga bagay? Iyon dapat ay maglilinis ng kanyang pangalan. Dagdag ko, sa totoo lang, laging ako ang pinupunan ni nanay. Malamang akala niya ay hinahadlangan ko si Carlo. Pero hindi rin niya dapat baliwalain ang kaligtasan ni Carlo. Paglabas ng mga salitang ito, ang mga reporter ay agad na kumapit sa halatang pagtatangi at kalupitan ni Aling Marta. Sa sandaling iyon, may mga yabag mula sa pinto. Si Paulo Reyes, asawa ni Lani, ay pumasok ng nagagalit. Tinawag niya ang aking pangalan. Serena, nasaan si Lani? Nawawala siya. Alam mo ba kung nasaan siya? Agad na lalong lumala ang sitwasyon. Si Paulo ay baliw na baliw at sinabi sa lahat, Hinanap ko na si Lani sa lahat ng dako. Pero wala siya kahit saan. Serena, tinawagan mo ako kanina at sinabi mong ninakawan ang bahay mo. Pero simula nang bumalik ako, hindi ko pa siya nakikita. Nandito ba siya? sa kwarto, si Carlo at si Lani narinig ang boses ni Paulo at nanginginig sa takot, sumigaw si Lani. Ay naku, nandito ang asawa ko. Papatayin niya talaga ako. Si Carlo ay nagpapanik din at hindi alam ang gagawin. Baka ang babaeng iyon sa kwarto kanina ay si Lani? Narinig ito ni Paulo at namula ang kanyang mga mata. Hinawakan niya ang braso ko at nagtanong, Serena, nasa kwarto ba si Lani? Sinubukan ni Aling Marta na ipagtanggol sila. Ngunit pagkasabi pa lang niya, si Paulo ay tiningnan siya ng matindi. Tinatakot siya hanggang sa tumahimik. Nagkunwari akong umaaliw kay Paulo na sinasabi, Paulo, huwag kang magpanik. Baka dumaan lang si Lani. Kaya iminumungkahi kong tawagan mo siya at tingnan kung nasaan siya. Pinipilit ko silang ilantad ang kanilang sarili. At ang dalawa sa kwarto ay narinig ito at tiyak na nagpapanik. At totoo nga, ang CCTV camera ay nagpapakita. Si Carlo at Lani ay nagsimulang maghanap ng baliw para sa telepono ni Lani sa kwarto. Natatakot na ito ay tutunog. Inilabas ni Paulo ang kanyang telepono at tinawagan ang numero ni Lani. Biglang, may tunog na nanggaling sa kwarto. Iyon ang pamilyar na ringtone. Naging tahimik ang sala. Lahat ng mga mata ay nakatuon sa pinto ng kwarto. Malapit nang lumabas ang katotohanan. Wala na silang pag-asa. Si Carlo ay nagpapanik, kinakamot ang kanyang ulo.
Siya ay walang tigil na bumubulong. Bakit ngayon pa? Tapos na. Lubos na tapos. Si Paolo ay nanginginig sa galit. Dumalis siya sa pinto ng kwarto. Lani, buksan mo ang pinto. Buksan mo. Anong ginagawa mo sa loob? Nagkunwari akong nalilito at sinabi kay Paolo, nasa loob ba talaga si Lani? Baka siya at si Carlo ay nakakulong na magkasama ng isang magnanakaw? Sinadya kong sabihin iyon para lalo pang mapukaw si Paolo at tuluyan na siyang mawalan ng kontrol. Sa kwarto, si Carlo at si Lani ay nagpupumilit pa rin ng husto. Pinilit nilang paghiwalayin ang mga nakastak na parte. Siya ay pinagpapawisan ng husto dahil sa sakit. Pero hindi nila ito mapaghiwalay kahit anong pilit nila. Si Paolo ay nagbibilang ng pababa sa labas. Bibilang ako hanggang 3. Bibilang ako hanggang 3. Kung hindi mo bubuksan ang pinto, sisipain ko ito. 1, 2, 3. Natapos ang countdown ni Paolo. Sipa niya ang pinto ng kwarto. Nagkagulong bumagsak sila sa sahig. Sa wakas, natanggal ang pinagdikit. Pero ang sakit ng kanilang sigaw. Nagmadaling pumasok ang lahat sa kwarto, nakita ang eksena sa loob, at tuluyang nagulat. Ang dalawa ay gusot ang itsura. Ang kanilang mga mukha ay pawis na malamig. Nakalatag sa sahig ang gunting. At isang walang laman na bote ng rubbing alcohol. Itinuro sila ng mga kapitbahay at sinabi, Diyos ko! sila nga talaga, gusot na gusot. Tiyak na nagkita sila ng palihim. Sinadya kong umiwas sa gilid. Hawak ang braso ko at umiiyak ng husto. Carlo, Lani, itinuring ko kayong pinakamalapit sa akin. Ikaw ang asawa ko. At siya ang matalik kong kaibigan. Paano ninyo nagawa ito sa akin? Ang aking pag-iyak ay nakakuha ng simpatya ng lahat. Inakusahan nila sina Carlo at Lani. Nagbabagang balita, isang mga awit ang nangangaliwa sa kanyang asawa at ang babae ay ang matalik niyang kaibigan. Tigilan ang pagkuha. Pakiusap. Nakikiusap ako. Galit na sumugod si Paolo. Sinunggaban niya sa kwelyo si Lani. Tinuro siya at sumigaw. Pagkatapos ay sinuntok niya sa mukha si Carlo. Nagmamadaling lumapit si Aling Marta upang protektahan ang kanyang anak. Pero tinulak siya ni Paolo. Nabuwal siya sa lupa. Sinundan sila ng mga tao papunta sa sala. Hinihintay nilang lahat kung ano ang susunod na mangyayari. Lahat ay nagtipon sa sala. Itinulak ni Paolo si Carlo at si Lani patungo sa gitna na nakatitig sa kanila nang may galit. Sabihin mo sa akin, ano ba talaga ang nangyayari sa inyong dalawa? Bakit kayo magkasama? Ang mga kapitbahay at reporter ay nagtipon sa paligid, pinapanood ang dramang nagaganap. Hindi sila mapigil sa pagbubulungan. Upang protektahan ang kanyang reputasyon, nagsimulang gumawa ng mga dahilan si Carlo. Hindi ako nandaya. Kagagaling ko lang sa shower. Si Lani ay pumunta lang para manghiram ng banyo. Dahil natatakot kaming mapagkamalan, nagtago kami sa kwarto. Kami ay walang sala. Mabilis na umagaw ng salita si Lani. Kami ay walang sala. Talagang dumating lang ako para manghiram ng banyo. Natatakot kaming mapagkamalan, kaya hindi kami nangahas magbukas ng pinto. Huwag mong masyadong isipin. Ngunit, hindi sila pinaniwalaan ng karamihan. Nagsimula silang lahat na makipagtalo pabalik. Bakit kailangan mong magtago sa kwarto? At kalahati ang damit para lang manghiram ng banyo? Sumali rin si Aling Marta. Pumanig sa kanila. Huwag kang maglakas loob na siraan ang aking anak. Sila ay walang sala. Tumayo ako sa gilid. Pinapanood sila ng malamig habang sila'y gumagawa ng mga dahilan. Puno ako ng paghamak. Akala nila makakawala sila dito, ang walang muwang. Matagal ko nang inihanda ang ebidensya. Hinihintay ko lang ang perpektong sandaling ito upang lubos silang sirain. Ang sala ay magulo pa rin. Si Aling Marta ay nakatayo sa harap ni na Carlo at Lani, sumisigaw sa mga reporter at kapitbahay. Tigilan niyo ang pagmamadali sa konklusyon. Inosente ang anak ko at si Lani. Kailangan lang nila ng banyo. At mali ang pagkakaintindi niyo. Si Paolo ay nagngangalit na sa galit. Iyon na ang huling patak. Sumugod siya at sinampal si Aling Marta. Grabe ka na sa pagtatangi-tangi mo. Ang anak mo ay natulog kasama ang asawa ko at pumapanig ka pa rin sa kanila. Si Paolo ay galit na galit. Handa na siyang sumuntok muli. Ngunit pinigilan siya ng mga kapitbahay. Hinawakan ni Aling Marta ang kanyang mukha. Sumagot siya ng may pagtatanggol. Anong tapang mong saktan ako? Nasaan ang ebidensya mo? Huwag mong siraan ang anak ko ng walang ebidensya. Nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng dalawang panig. Sa sandaling iyon, bigla akong nagsalita. Tigilan niyo na ang pagtatalo. Mayroon akong patunay na si Carlo ay inosente. Sa sandaling sabihin ko iyon, lahat ay nagulat. Lumiwanag ang mga mata ni Carlo sa pag-asa. Ipakita mo. Patunayan mong inosente ako. Ngunit ang mukha ni Aling Marta ay naging maputla na parang patay. Sumilay ang pagkasindak sa kanyang mga mata. Tiningnan ko ang kanyang ekspresyon at ngumisi ako sa loob-looban. Malapit na ang sandali ng katotohanan. Malapit ko nang makuha ang ebidensya. Sinugod ako ni Aling Marta at hinarang ako. Tumigil! Hindi mo yan pwedeng panoorin. Ang pag-install ng CCTV camera sa bahay, walang respeto sa pamilya.
Paano kung malaman ng iba ang ating privacy? Tama, Serena. Tigilan mo na. Kilalang personalidad ako. Paano kung may laman ang kamera na yan na makakasira sa imahe ko? Ang mga reporter at kapitbahay ay naiinis na. Nagsimula silang magsabi, parang may nagkasala. Si Binibining Reyes ay sinusubukang patunayan na inosente si Ginoong Santos. Bakit mo pa siya pinipigilan? Nagkunwari akong nasaktan at pilit na sinabi, kailangan kong tulungan si Carlo na maibalik ang kanyang pangalan. Hindi ko hahayaang siraan siya ng ganito. Habang nagsasalita ako, kinuha ko ang aking phone at binuksan ang CCTV camera app. Ang footage ay nagpakita kina Carlo at Lani na magkasamang pumasok. Biglang sinugod ako ni Aling Marta na parang baliw. Inagaw niya ang phone ko sa kamay ko. Ipinukpok niya ito sa lupa. Nabasag ang phone ng pira-piraso agad. Galit na galit si Carlo. Namumutla ang mukha sa galit. Itinaas niya ang kamay para saktan ako. Mabilis na kumilos si Paulo at pinigilan siya. Dahan-dahan kong kinuha ang remote control at sinabi sa lahat, relax lang. Na-backup ko na ang footage sa cloud storage. Pwede natin itong i-play sa TV. Makikita pa rin natin ang lahat. Sa sandaling sinabi ko yon, tuluyang nataranta sina Aling Marta at Carlo. Nagulantang ang mga reporter at kapitbahay. Nag-antay sila kung ano ang lalabas sa footage. Pinindot ko ang remote. Agad na nag-play ang TV ng security footage. Malinaw na makikita sina Carlo at Lani na nagyakapan at naghahalikan pagpasok pa lang. Sinasabi ang lahat ng malalanding bagay. Bawat galaw ay malapit. Ang pagtataksil ay hindi na maitatago ngayon. Ang mga kapitbahay at reporter ay nagulat. Lahat sila ay nakaturo at inaakusa sila. Nag-cheat talaga siya. Napakawalang hiya. At si Carlo ay dapat na isang mang-aawit. Ginawa niya talaga ito. Hindi totoo iyan. Si Serena ang nag-frame sa akin. Peke ang video. AI deepfake iyan. Oo, peke iyan. Hindi magagawa ng anak ko ang ganoong bagay. Mabilis na inilabas ng mga reporter ang kanilang mga kamera para kumuha ng litrato bilang ebidensya. Patuloy na kumikislap ang mga flash ng kamera. Si Lani ay natatakot din. Nanginginig ang ulo. Hindi ko ginawa. Nanginginig si Paulo sa galit. Humakbang siya pasulong at sinampal muli si Lani. Nakaturo sa braso niya. Sinabi niya, Pagki? Ang marka ng paso sa braso mo sa video ay eksaktong kapareho ng nasa braso mo ngayon. Paano mo iyan ipapaliwanag? biglang natahimik si Lani. Nawalan din ng lakas ng loob si Carlo. Lumuhod siya sa sahig ng malakas. Namamalimos ng awa sa lahat. Pakiusap, huwag mo akong ilantad. Bibigyan ko ang lahat dito ng 11 milyong piso para manahimik, okay? Nang marinig nila ang tungkol sa 11 milyong piso na pambayad patahimik, ang mga kapitbahay at reporter ay lahat natukso. Bulong-bulungan kung kukunin ba nila. Sinamantala ni Aling Marta ang pagkakataon para pilitin sila. Kunin mo na ang pera at tapusin na natin ito. Kalimutan na lang. Nang makita ko ang mga mukha nilang sakim, natawa na lang ako. Mabagal kong sinabi, sayang lang ang pagsasalita ninyo. Akala mo ba'y maaayos ito sa likod ng saradong pinto? Sa mga reporter na dinala ni Aling Marta, may nagli-livestream sa buong oras na ito. Ang buong paghaharap namin, ang pagmamakaawa ni Carlo, at ang ebidensya ng kanyang pagtataksil mula sa CCTV camera ay na-livestream na sa buong bansa. Mayroon ng 60,000 manonood na nanonood ng live. Nanigas si Carlo doon. Mabilis niyang kinuha ang kanyang telepono para tingnan. Nakita niya na lahat ng online ay minumura siya. Hinihiling na i-blacklist siya. Sinasabing siya'y walang utang na loob. Tuluyan siyang nasira noon. Bumagsak na lang sa sahig. Sa sobrang galit, bigla siyang tumingala, itinuro ako, at inakusahan. Si Serena yan. Gusto niya akong patayin. Simula pa lang, nagbabalak na siya laban sa akin. Lahat ito ay kanyang pakana. Sinusubukan lang niyang iwaksi ang atensyon para mailigtas ang natitirang dignidad niya. Habang pinapanood ko siyang baluktutin ang katotohanan, napatawa ako ng malamig. Tigilan mo na ang walang basehang akusasyon. Kailan ko sinubukang saktan ka? Mayroon ka bang patunay? Oo, hindi ka basta-basta magsasabi ng walang ebidensya. Huwag manira ng iba kung hindi mo mapapatunayan. Napalipat-lipat ang mga mata ni Carlo. Sumigaw siya. May patunay ako. Ang patunay ay nasa solusyon sa contact lens, sa tabi ng kama. Si Serena ay naglagay ng isang bagay dito para subukang saktan ako. Isang kapitbahay ang agad na tumakbo sa kwarto. Inilabas nila ang bote ng solusyon sa contact lens. Binuksan nila ito. At totoo nga, may pandikit sa loob. Naging malagkit na ito. Lahat ay tumingin sa akin agad. Puno ng hinala ang kanilang mga mata. Kita mo? Sinabi ko sa iyo na totoo ito. Serena, kung may lakas ka ng loob, ikuha mo ang CCTV footage. Patunayan mong hindi mo inilagay yung pandikit doon. Sumulyap ako kay Aling Marta. Narinig niya ang mga salitang CCTV camera. Ang kanyang mukha ay agad na namutla ng husto. Sige, tingnan natin. Ito ang perpektong pagkakataon para makita ng lahat kung sino talaga ang nasa likod nito. Malapit ko nang pindutin ang remote control. Nagmamadaling sumugod si Aling Marta para pigilan ako. Huwag. Huwag mong hayaan siyang makita iyon. Akala ni Carlo na tinutulungan niya ako.
Galit niya siyang hinila sa tabi at sumigaw. Nanay, bakit mo siya tinutulungan? Tumabi ka. Ilalantad ko ang tunay na mukha ni Serena. Nakita ito ni Paulo. Sumulong siya at hinawakan si Aling Marta. Tigil, huwag mong hayaang i-play niya iyon. Pinindot ko ang remote control. Ang footage ng CCTV camera sa TV ay bumalik sa screen. Nakuha nito ang bawat detalye. Si Aling Marta na palihim na pumasok sa kwarto. Kinuha ang superglue at ibinuhos ito sa solusyon ng contact lens. Walang nakaligtaan. Nang hina ang mga tuhod ni Aling Marta, bumagsak siya sa sahig. Maputla ang mukha niya. Nanay, ano bang iniisip mo? Paano mo nagawa ito sa akin? Aksidente lang iyon. Akala ko kay Serena ang solusyong iyon. Sabi mo, pinaghihinalaan mo na si Serena ay nagtataksil. Gusto kitang tulungang turuan siya ng leksyon. Hindi ko intensyong saktan ka. Tumayo ako roon, pinapanood sila ng malamig. Ang mag-ina na nag-aaway-away. Wala akong naramdaman. Kaawa-awa lang. Ito ba ang kanilang mahalagang ugnayan? Sa huli, sinisira lang nila ang isa't isa. Pagkatapos ng iskandalo ni na Aling Marta at Carlo, ay nalantad. Pinalibutan sila ng mga reporter at kapitbahay. Inaakusahan ng mag-ina na walang puso at binabaluktot ang katotohanan. Ngunit si Aling Marta ay hindi lamang tumangging aminin ang kanyang pagkakamali. Humihit pa siya at sinimulan akong sigawan. Bakit mo kami pinag-uusapan? Ikaw, nasa bahay lang buong araw, walang kinikita o trabaho. Pagkatapos ng napakaraming taon ng pagsasama, wala ka man lang naging anak. Ang aming pamilya ay hindi ka pa nga inireklamo. Ang pahayag na iyon ay lubusang nagpasiklab ng galit na aking pinipigilan. Hindi ko na mapigilan pa. Humakbang ako at sinampal muna si Aling Marta. Pagkatapos ay pumihit at sinampal si Carlo. Napakalakas ng puwersa kaya siya napaatras. Tinitigan ko sila at sinabi, salita bawat salita. Walang kinikita, walang anak. Ngayon, sasabihin ko sa lahat ang buong katotohanan. Ang tinatawag na talento ni Carlo bilang isang mga awit ay ganap na peke. Bawat kanta na pinasikat niya sa nakalipas na 5 taon, ang liriko at melodiya ay lahat isinulat ko. Ako ang tunay na manunulat sa likod ng kanyang pangalan. Tahimik ko siyang sinuportahan, ngunit lahat iyon ay inakala niyang natural lang. Nabalitaan lang ni Carlo. Ang iyong ahensya ng talento ay naglabas na ng pahayag na tinatapos ang lahat ng pakikipagtulungan sa iyo at hinihingi na magbayad ka ng 1 bilyon at 100 milyong piso bilang bayad sa multa. Pagkatapos marinig iyon, nanghina ang mga binti ni Carlo at muntik na siyang bumagsak. Walang laman ang kanyang mga mata. Siya ay lubusang nilamon ng kawalan ng pag-asa. 1 bilyon at 100 milyong piso? Paano ko kakayanin iyon? Nakita ang anak niya na ganito ang nangyari. Si Aling Marta ay tuluyang nawala sa sarili. Nagsimula siyang sumigaw sa mga reporter. Mga walang kwentang tanga kayo. Inupahan ko kayo para habulin si Serena. Sino bang nagsabi sa inyo na idamay ang anak ko? Kayong dalawa ay kahihiyan sa buong kapitbahayan. Kung patuloy kayong titira dito, bababa ang halaga ng aming mga ari-arian, Carlo. Ipapadraft ko sa abogado ko ang mga papeles ng diborsyo ngayong linggo. Mas mabuti pang mag-empake ka na ng gamit mo at ng nanay mo. At humanda ng umalis na walang dala. Si Carlo ay sobrang galit na galit. Sinugod niya ako. Nagliliyab ang mga mata. Handang saktan ako. Ngunit nadulas siya at bumagsak ng malakas sa sahig. Hinawakan niya ang kanyang maselang bahagi. Sumisigaw sa sakit. Ang sakit. Mamamatay na ako. Si Aling Marta ay takot na takot. Dali-dali siyang lumapit at niyakap siya. Oh, anak ko! Anak ko! Anong nangyari? Bilisan, tumawag ng ambulansya. Dalhin ang anak ko sa ospital. Nagpanik din ang iba. Isang reporter ang mabilis na tumawag ng tulong. Kumusta? Ito ba ay 911? May isang taong bumagsak dito. Tumayo ako sa tabi. Malamig na pinapanood ang lahat. Wala akong naramdaman na awa sa loob. Sa nakaraan kong buhay, ikaw ang dahilan ng aking trahedyang kamatayan. Sa buhay na ito, itong mga kahihinatnan ay nararapat sa iyo. Kinabukasan, nakatanggap ako ng balita. Si Carlo ay dinala sa ospital. Mamaya, nalaman ko. Noong araw na iyon sa silid ng ospital, ang doktor, sa harap mismo ni Aling Marta, ay bumulalas ng isang balita na yumanig sa kanila. Ang pinsala ni Carlo ay pinabayaan ng napakatagal. Ngayon siya ay baog. Si Aling Marta ay sumabog agad. Sumigaw siya sa likod ng doktor. Pekeng doktor! Mga pekeng doktor kayo! Paano naging baog ang anak ko? Si Carlo ay nakahiga sa kama. Mahinang tinatawag si Aling Marta. Nanay, tulungan mo akong tumayo. Huwag kang gumalaw. Nanay, napunta ako sa ganitong kalagayan. Lahat ito ay dahil sa malandi na si Serena. Hindi ko ito tatanggapin. Kailangan kong maghiganti. Noong gabing iyon, nasa bahay ako, nag-scroll sa phone ko. Biglang may kaibigan na nagpadala sa akin ng mensahe. Sabi niya, si Carlo ay nagli-livestream. Pinindot ko ang link at nakita ko siyang naka-hospital clothes, nakaupo sa wheelchair. Mukha siyang pagod na pagod. Nagpapakabiktima sa kamera. Oo, ganito ang kondisyon ko. Lahat ito ay dahil sa malandi na si Serena. Tiyak na hahanap ako ng katarungan
para sa nangyari sa akin. Tinitigan ko siya sa screen at ngumiti ng malamig. Handa akong patawarin siya, alang-alang sa ating nakaraan. Ayokong magbuong buo, pero pinili niyang pumasok sa apoy, kaya lalabanan ko siya hanggang sa huli. Sa livestream, si Carlos Santos ay umiiyak at humihikbi. Nagpapanggap na biktima sa lahat ng nanonood. Hoy lahat. Alam kong tinatawag ninyo akong walang hiya. Pero ako talaga ang biktima dito, hindi ako walang hiya. Susunod, kinuha niya ang kanyang telepono at pinatugtog ang isang peking recording. Ang boses sa recording ay parang akin talaga. May ebidensya ka na nagloko ako. Kung maglakas loob kang hiwalayan ako, sisiguraduhin ko na masisira ka. Sinabi niya sa camera. Narinig ba ninyo iyon? Si Serena ang unang sumira ng ating kasal. Pagkatapos kong malaman, gusto ko ng hiwalayan. Pagkatapos, ginamit niya ang aking katanyagan para mang-blackmail sa akin. Gumawa siya ng kasinungalingan. Inangkin niya na may kasunduan kami noon pa para magmukhang maayos sa publiko. Ngunit hiwalay ang buhay sa pribado. Inangkin din niya na dahil tumanggi siyang magbayad sa akin ng malaking halaga, sadyang pinagplanuhan ko siyang masira. Tingnan ninyo, si Serena ay nag-aral lang sa community college. Nag-aral siya ng hotel service management. Hindi pa man siya nag-aral ng musika. Paano siya magiging manunulat sa likod ng pangalan ko? Lahat ng iyon ay kasinungalingan na gawa-gawa niya. Ang mga komento sa livestream nagsimulang magbago ng dahan-dahan. Ilang manonood ay nalinlang niya at nagsimulang magsalita pabor sa kanya. Pinagmamasdan siya sa kamera. Lihim na masaya sa sarili. Napangisi ako sa loob-looban. Inakala niya na kaya niyang baliktarin ito? Ang walang muwang? Handa na akong gumanti. Sa livestream, si Carlo ay umiiyak at nagpapakabiktima pa rin. Sinasabi sa mga manonood na si Serena ay lihim na inilipat ang kanilang pinagsamang ari-arian na ang perang kailangan niya para sa pagpapagamot ay lahat ay hiniram sa mga kaibigan at siya ay sobrang naapi. Sa mismong sandaling iyon, biglang nagsisigawan ng mga komento sa kanyang livestream habang hinihimok siya ng mga manonood. Pumunta kayo sa livestream ni Serena. Nakalive din siya. Nagbago ang ekspresyon ni Carlo. Mabilis na iniwan ang kanyang sariling stream at nag-click sa aking live channel, kung saan ako ay nakaharap sa camera. Ang aking boses ay kalmado ngunit matatag. Hindi ko nais na umabot pa ito, ngunit dahil may nagbabaliktad ng katotohanan, ilalabas ko ang lahat ng ebidensya upang linisin ang aking pangalan. Una, inilabas ko ang buong censored video ng lihim na pagpupulong ni Carlo at Lani, na lihim na pagpupulong, kung saan malinaw na naririnig ang kanilang usapan, na lubusang nagpapatunay nito. Ipinakita nito ang pagkakanulo at pandaraya ni Carlo. Pagkatapos, ipinakita ko ang aking diploma mula sa Konserbatoryo ng Musika sa Luntiang Puk. Binubula ang kanyang kasinungalingan na wala akong pundasyon sa musika. At sa wakas, naglabas ako ng isang makapal na stack ng mga manuskrito at humarap sa kamera. Ito ang lahat ng mga manuskrito ng mga liriko at musika na isinulat ko para kay Carlo sa nakalipas na 5 taon, na may sulat kamay na maaaring suriin at notasyong musikal na maaaring patunayan bilang mga orihinal na akda na napaka-authentic na sapat na upang patunayan na ako ang tunay na lumikha sa likod niya. Naiisip ko kung gaano kagalit si Carlo sa kabilang dulo. Sigurado, hindi nagtagal. Nakatanggap ako ng balita na si Carlo ay labis na galit, kaya tumayo siya mula sa kanyang wheelchair at kumuha ng kutsilyo upang habulin ako. Ngunit nang buksan niya ang pinto, siya ay pinigilan ng mga pulis na naghihintay na sa labas. Ipinapahayag sa lugar na si Carlos Santos ay inaaresto dahil sa pag-uudyok ng opinyon publiko at pinaghihinala ang pagtatangka ng pagpatay at dinala sa kustodiya ayon sa batas. Habang si Aling Marta, pinaghihinala ang may intensyonal na pananakit, ay dinala rin. Habang ako ay nakatayo sa tabi ng bintana tumitingin sa malayo, na may simoy ng gabi na humahaplos sa aking mukha. Ang sakit at puot na naipon sa 2 buhay sa wakas ay ganap na nawala. Alam na sina Carlo at Aling Marta ay nakukuha ang nararapat sa kanila sa pagkakataong ito. At ako sa wakas ay nakawala mula sa trahedyang kapalaran tungo sa isang bagong buhay na akin.